Alright, Craft Master, magandang araw. Ating balikan yung at katatapos ng laban ni Yumer Marshall kontra dito kay Colmenares, ano? And naging controversial nga dito ang laban na to dahil itong si Marshall para sa bansang Pilipinas is nagkaroon nga to ng dalawang knockdown, ano? So papanoorin natin yung rounds kung saan siya na knockdown, no? 3, round 3 and round 10. So hanggang 10 rounder lang naman to. Si Yumer Marshall, ito yung naka-black and naka-red gloves. Ito namang si Colmenares is itong naka-white, no? Naka-white na gloves. May katangkaran si Colmenares and napakaganda rin ng record. No, wala pa tong knockout na talo, pero meron na siyang tatlong talo. And meron tong 100% knockout ratio. So si Yumer Marshall din naman is mataas din ang knockout ratio niyan, ano? So makikita natin sa galaw ni Colmenares, relax lang, ano? And may depensa, nasasalag niya yung suntok na kaliwa ni Yumer Marshall. So kaliwete nga si Marshall, kanan naman to si Colmenares. And nakakatama din naman si Marshall, ano? And maganda naman yung laban nitong dalawa. Para sa akin controversial dahil nga nagkaroon ng knockdown ito si Marshall ng dalawang beses. Para sa akin is it tells the whole story. Kumbaga man, ano? So ito is palakasan naman to kung sino yung mas malakas Yun naman talaga yung points nito. And bumagsak nga si Marshall ng dalawang beses. So panoorin natin yung pangyayari ngayon, no. Nakakatama si Yumer Marshall dito kay Colmenares ng mga solid punches, especially yung patama sa katawan, ano. And nararamdaman ni Colmenares yung sakit. Pero hindi magawang pabagsakin ni Yumer Marshall itong si Colmenares. So ang laban naman dito is give and take, give and take. So talagang tapon yung isa, suntok, banat yung isa, gante. So wala naman talagang nag-dominate nung laban. Wala talaga nag-dominate. And ang naging edge lang dito is yung knockdown, which is nakuha para kay Colmenares yon dito. At pinapatras niya naman dito si Yumer Marshall dito sa may gilid ng lubid, at hindi makawala si Yumer Marshall. So ganito lagi ito, tumama yung maiksing kanan ni Colmenares dito, ano. So all the time, no, ganito yung nagiging laban. Atras sugod si Marshall, abante naman si Colmenares, at dito na nga yung knockdown na una, no. So ito yung round 3 na knockdown si Yumer Marshall at lumuhod pa siya, no. Meron pa siyang 14 seconds na natitira upang makasurvive dito sa round na to. Okay, balik na rin. And dito, matras-atras na lang dito si Marshall para hindi matamaan. So, give and take, no? Talagang wala kang masabi sa laban, napakaganda. May palitan ng suntok, nakakatama si Marshall, nakakatama si Colmenares. Pero nga yung nagsilbing dito, edge kung sino talagang nanalo is para sa akin is yung knockdown. No, yun yung knockdown talaga. And yun talaga yung main reason kung bakit may boxing, Sino man matutumba, sino mananockout, yun talaga. Despite of palitan ng suntok, palitan ng patama, which is gano'n naman nangyayari. Umaatras si Marshall, umaatras din si Colmenares pag sumusugod si Marshall. So talagang mahihirapan yung judges. Pero para sa akin, yung knockdown talaga ang magsisilbi na susi kung sino talaga mabibigyan ng panalo. Pero nangyari, nanalo nga si Marshall dito. Which is, ako honestly, hindi ako pabor doon. Boxing kasi to, no? Kahit ako Pilipino, totoo lang tayo. Hindi tayo, ang tawag dito, hindi tayo, porke Pilipino ka. Siyempre, titingnan din natin, boxing to sports to. Sino ba talaga yung nanalo? Kung nanalo naman malinis si Marshall, wala tayong masasabi. Okay dito, umaatras naman si Colmenares. Pero napakatibay din ni Colmenares. Kaya hindi naman si Marshall, hindi naman na knockout, knockdown lang. Knockdown lang, pero na-knockdown siya. Yun yung point doon Okay, atras na naman si Colmenares. Maganti na suntok si Colmenares sa body and sa katawan, sa mukha. Ganun din naman si Marshall, no? So napakaganda nga ng laban. Ito yung pinakamagandang laban doon sa Thrilland Manila 2. Ito talaga yung nagbigay ng kulay dun sa laban na yun. Dito yung ginanap sa Pilipinas, Marami pa rin hindi nakakalam kung kailan daw ito. So yan. Ngayong kailan ba to? Anong December, December. December tuloy nung October.
October yan. Okay. Dito no sa gitna, palitan ng uppercut. 1 minute and 14 seconds. Round 10 na to. Yung last and final round. Yung huling round. Tingnan natin ang mangyayari dito. Craftmaster ha. Sumusugod naman si Colmenares. Tumatapon ng combination si Marshall. So naaagaw ni Marshall no? Pagdating sa points is nakakaganti din naman. Pero hindi rin naman nagpapahuli si Colmenares. Nakikita naman natin nakakailang, nakakadepensa. Tumatama din si Marshall pero yung knockdown talaga yung nagbigay kulay dito. Yung nagbigay talaga ng sino ba nanalo sa dalawa? Yun ang makikita natin. Okay, nakakatama. Nahihilo din naman si Colmenares sa mga suntok ni Marshall. Pero ito nga, yan, na-knockdown na naman siya. So, ano masasabi natin yan? Diba? Panalo si Marshall sa ganun. So, para sa akin, hindi. Knockdown siya, may knockdown. Kahit nakakarami siyang suntok. Pero kung titingnan mo talaga yung laban, palitan lang talaga. Palitan. Sino nagdi-dictate? Walang makapag-dictate ng laban. Knockdown lang talaga yung naging diferensya kung sino talaga nanalo. At yun lang, Craftmaster, at maraming salamat.